Isang mapagpalang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Ngayong araw po ay araw ng Wednesday, Miyerkules, 12:37. Napasarap yung panonood namin ni Mrs. ng Netflix, yung movie ng My Future You. Kaya anong oras na kami natapos. Ngayon hindi ko pa nababasa yung yung mabuting balita ng sa araw ng Martes, July 15. Basahin po natin ngayon. Ang Tagalog Bible ko pala na ginagamit ay Tagalog Popular Version. Ito po ay, ang bagong tipan ay 1973. Copyright 1980. Ang nihil obstat dito si Monsignor Jose C. Abriol. At ang imprimatur si Cardinal Simpa. Yan po. Yan. Maganda siya kasi magaan lang siya, tsaka maliit. Tsaka tamang-tama lang yung laki ng font niya. Yan. Medyo meron nga lang ghosting kasi manipis yung papel niya, kaya meron siyang ghosting na tinatawag. Yung nakikita mo yung kabilang mga letters. Yung maaninag mo yung letters. So, ang mabuting balita ng ating Panginoon sa araw ng July 15, 2025. Ayon kay San Mateo chapter 11 verse 20 hanggang 24. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang, ginawan niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin! Kawawa ka, Bethsaida! Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa inyo, malaon na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang sasapitin ninyo kaysa sasapitin ng mga taga-Tiro at taga-Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit, ibabagsak ka sa Hades. Sapagkat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalaghang ginawa rito sa inyo, sana'y nananatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinaranas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Ang ating pong mensahe sa nabasa po natin ngayong araw na ito ay tungkol sa pagtanggap sa mabuting balita
at sisisi sa mga kasalanan. Ang sinasabi rito yung Tiro at ang Sidon. Ang Tiro po at ang Sidon ay lugar kung saan nandun yung mga tinatawag na pagano, yung walang, di nila kinikilala ang Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob. Sinasabi ng Panginoon na kung nakita ng mga taga Tiro at taga Sidon ang mga kababalaghan ni Jesus at ang mabuting balita na ipinangangaral niya, malamang yung mga taga doon ay magsisisi at hindi nagagawa ng kasalanan. Ganon din naman yung mga taga Sodoma at Gomorrah na nilipol noon dahil sa mga kasalanan nila, kahindik-hindik na kasalanan na ginagawa nila. Kaya sabi ni Jesus, kung naipangaral lang sa kanila ni Jesus ang mabuting balita at ang mga kababalaghan na pinakita na ginawa ng Panginoong Jesus, malamang magsisisi sila sa kanilang mga kasalanan at hanggang ngayon ay nakatayo pa yung Sodoma at Gomorrah. Kaya ang sinasabi ng Panginoon na mas malupit pa ang matatamong kaparusahan ng mga taga Corazin at saka taga Bethsaida. At ganon din yung taga Capernaum. Kasi sila nakarinig sila ng pangangaral ng ating Panginoon at yung mga kababalaghan, nakita nila yung mga kababalaghan na ginawa ng Panginoon. Subalit sa kabila ng lahat ng yon, hindi nila tinanggap ang Panginoon at hindi sila naniwala sa ating Panginoon. Kaya nga ang pinaka mensahe ng sa ating nabasa ngayon ay ang pagsisisi sa mga kasalanan. Mabigat ang magiging kasalanan natin kapag natanggap na natin ang Panginoon at pagkatapos ay nagkasala tayo. Katulad nitong Capernaum. Ang Capernaum po ay ito yung bahay. Dito nakatira ang Panginoon habang siya ay nagmi-mission. Meron siyang mission, yung ministry niya. Ganon din, nasa Nazareth siya yun yung bahay niya nung pinanganak siya. At yung mga tao dito hindi rin naniniwala sa kanya. Kaya katulad din ng ating kaluluwa, kapag alam natin na kapag natanggap na natin ang Panginoon sa ating kaluluwa, alam na natin ang kabutihan ng Panginoon at pagkatapos ay nagkasala tayo, malaki na yung ating kaparusahan sa nagawa nating kasalanan. Kaya itong mensahe ngayon ng Panginoon sinasabi sa atin na dapat nating pagsisihan ang ating kasalanan dahil nakagawa tayo ng bagay na nakakasakit sa ating kapwa, ganon din sa ating sarili, at nilabag natin ang utos ng Panginoon. Kaya pag nagkasala tayo, kailangan nating pagsisihan iyon, aminin natin ang ating pagkakasala at at para hindi tayo mapunta sa impyerno. Yun po ba ang tama? Tama din na para maiwasan natin yung parusa sa impyerno. Pero ang pinaka-importante doon
kapag nagkakasala tayo ay naniniwala tayo na ang Panginoon ay kayang magpatawad ng ating mga kasalanan kahit gaano man kabigat yun. Yun ang inihingi ng Panginoon sa atin, na hindi lang tayo nagsisisi dahil baka mapunta tayo doon sa impyerno, yung walang hanggang kaparusahan, kundi nagsisisi tayo sa ating mga kasalanan dahil sa Panginoon. Ang pinaka-importante dito ay ang Diyos, ang Panginoon, na naniniwala tayo sa Kanya na kahit gaano man kabigat ang kasalanan na nagawa natin, naniniwala tayo na Siya ay magpapatawad sa atin. Kaya niya tayong patawarin. At dahil doon, sa paghingi natin ng kasalanan, inaamin natin at naniniwala tayo at sinasapuso natin na mahal natin ang Panginoon at gusto nating makapiling siya ng habang panahon o magpasawalang hanggan. Yun lamang po sa gabing ito at pagpalain po tayong lahat. God bless po.